Na 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 na. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinako. Ako ay Pilipino sa isip at sa gawa, ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kayang sikmurain at magtawanan, na may pamilyang kumakain na kulang sa 2 beses sa isang araw. Minsan wala pang panglugaw. Bakit ganito kababaw? Isang pagkaing nilangaw ang dadamputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol na kamatayan? Yan ay ika'y maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na ginagawa'y maglaro, bakbo sa yagos ng pawis at magbanat na ang buto upang kumita ng ilang pirasong pisong madungis. Kalyo sa kamay at paa na manhit sa matulis. Hindi manika ang hawak ng kanyang munting braso, bakos isang taong gulang niyang kapatid at may baso sa harapan na nagbabaka sakaling lagyan baryang pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinunong bago mamatay at magkasakit sa sarap ng buhay, sakin kayo ay makinig. Yung mga ngagiksunan ug paminaw ka mo, dun ako'y dala ng mga balita gikan sa pamuha ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nagagahitabo sa banwag isaad na to. Mga bakal na dumudura ng apoy at ng tingga, tangan-tangan at balot ng kasuutang pangdigma. Bakit di mapagtugma ang mayaman at duka? Sa pananaw ang kapalit ay hapis at pagluluksa. Pare-parehong sundalo, Musliman o Kristiyano, ilan man ang masawi, di mo alam sinong panalo. Walang panalo